Maligayang pagdating sa ikalawang araw ng Barrett Jackson, diretso na ako. Naghahanap ako ng araw-araw na sasakyan at mukhang pwede na itong 2019 na 740. 77,000 milya lang ito at saddle brown leather ang loob. Iscan ko ang VIN para makita ang presyo. Walang reserve kaya baka makakuha tayo ng magandang deal lang maaga. Ayos na rin ang deal na ito para sa 2005 Maserati Spotty Spider GT Commando Corsa. 10,000 pero di ko pa tiningnan ang kotse kaya di ako sigurado. Sabi ng BMW, dapat nasa $13,000 para sa 20, 197 series. Ang bilis bumaba ng halaga ng mga kotse na to. Kahit masarap gamitin ang 4 tuldok 4 liter twin turbo, maganda rin ang 6 na silindro na makina. Ayon sa laser appraiser ko, 2 may-ari lang at walang aksidente. Kung makuha natin ng 12,000 o 13,000, ayos na. 6,000, 15,000. Makina yan ng Ferrari. 77,000 totoong milyahe sa magandang BMW na may 3 litrong turbocharged na makina. May 320 horsepower at 330 foot-pounds ng torque gamit ang 8 bilis na otomatikong transmisyon. Maganda at mahusay pang araw-araw na sasakyan. Sinasabi kong out, sample 12 o, pako, di 12. Pwede mag 12, ayos sila. Sige, 13. Tapos na ako. Aabutin ito ng 7, oras sobra na. Kaya tingnan na natin ang nangyayari. Ikinalawang araw na ng Barrett Jackson Auction, West Palm Beach. 2026, lahat ng kotse na benta, walang reserve. Noong nakaraang taon, sobrang mura kong naibenta ang kotse ko at wala akong ibang nagawa kundi ibenta yon. Bakit? Dahil lahat ng binibenta rito ay walang reserve. Kung maaga kang dumating dito, posibleng may magandang deal. Nung nakaraang taon, may nakakuha ng magandang deal sa kotse ko. Kaya ngayong taon, balak kong bawiin ang nalugi ko. Tingnan natin kung anong makukuha ko. Hindi ako nanalo sa BMW, pero marami pang kotse at umpisa pa lang ng araw. Ako nga pala, si Flying Wheels. Tara! Uy, pa-teaser lang, mabilis lang ako. May bibili na ako sa dulo ng video na ito, kaya manatili hanggang sa pinakadulo. At sa tingin ko, hindi mo mahuhulaan kung ano yon. Pero gusto kong malaman mula sa'yo kung sa tingin mo ay maganda ang nakuha ko o hindi. Napapakamot na lang ako ng ulo sa Pontiac Firebird 1,900 at 88 custom Firebird Transam GTA na ito, na siguro ay napakagandang kotse sana kung stock pa rin. Pero ito ay isang custom na kotse talaga. Mula sa mga upuan hanggang sa mga subwoofer sa likod, dashboard, lahat. Grabe, pati mga screen, body kit, grabe talaga. Hindi ko sisiraan ang proyekto ng iba dahil passion nila yon. Gustong gusto ko yung C4 Corvette na taillights dito. Astig talaga. Maraming naglaan ng oras, pera, effort at pananaw sa kotse na to. Kaya ito'y maganda. Mas marami ring tao sa ikalawang araw. Hindi kailangan manatili sa pulang lina kahapon. Pero ngayon, siksikan na. Akala ko makakatulong ang ulan na bumuhos 1 oras nang nakalipas. Kasi akala ko walang gustong lumabas, 'di ba? Kabaliktaran ang nangyari. Imbes na hindi lumabas, nagtipon lahat sa loob para manood ng auction at bidding. Hindi pabor sa akin, pero ang mga C4 ZR1 astig talaga. May 6-speed manual transmission ito. Ang makina ay dinisenyo ng Lotus. Sa tingin ko, nagsanipuwersa ang GM at Lotus para gawin ito. Ang mga ito ay kamangha-mangha at sobrang abot kaya para sa mga kolektor na kotse. Maaari mo silang mabili sa halagang mga 17,000 hanggang $18,000 kadalasan. Ang isang ito ay may 18,000 milya kaya medyo mas mataas ang presyo nito. Ang ZR1 ay laging magiging kolektor na kotse at hindi ko nakikitang bababa pa ang halaga nito. Ang ZR1 ay nagsimula sa 15,000 at ngayon ay $27,000 na. Kolektor talaga yan magpakailanman para sa $30,000. Oo. Maserati Gran Turismo. Hindi na ngayon. Sa 15,000 may nagbid tapos nagsimulang tumaas ang presyo mula ron. Sa episode 1 o 2, nasa kabilang kalsada ako sa auction. At may Aston Martin Vantage GT 6-speed na medyo magaspang na ibenta na 30,000. Sa tingin ko, ang halaga ay nasa manual transmission nito. Ito ay automatic, 4.7 liter V8, hindi masyadong mataas ang rating. Sa tingin ko, mga 380 horsepower ito. Pero 430 horsepower pala, kaya yung 380 ko ay halatang hula lang. Pero ito ay isang malinis na kotse na pwede kong bilhin dito. Madaling ibenta ito at maraming dating. Sa tingin ko, ngayon ko lang nagamit ang pisas. Titignan natin ito pati Z06. Hanap namin ay mga kotse na madaling ibenta. At saka gusto ko lang banggitin itong Lamborghini, Ducati, DFL 2015 SMR Verde GG. Naabot lang nila ang pinakamataas sa 24,000 sa totoo lang. 2 aksidente pero malinis pa rin. Grabe, nagsimula ito sa $100,000. Oo, sobra. Gustong gusto ko ang kotse na to.
Pero ngayon may isyung dumating na di ko pa napag-isipan noon. Umuulan ng malakas sa labas kaya lahat ng tao ay nasa loob. Punong-puno talagang lugar. Ibig sabihin, mas maraming tao sa loob, mas maraming nagbibid, mas maraming bumibili, mas maraming pera. Kaya siguradong tumaas ang mga presyo dahil sa ulan. Gusto kong bigyan kayo ng paunang sulyap sa isang paparating na video. Maraming nanood ng video naming mag-ama kung saan dinala ko si Logan sa auction at binili namin ang una niyang sasakyan, Jeep Wrangler. Ngayon, inulit namin at may utang siyang 2,000 sa akin. At sa isang paparating na video, kukunin ko ang 2,000 na utang niya sa akin o ibabalik ko ito sa kanya bilang pautang para makabili siya ng una niyang sasakyang ipapa-flip. Yan ang una niyang flip car dyan. Paparating na video yan. Kaya ngayon, si Logan ay may una na niyang flip car na medyo nasisira ang ending ng paparating na video. Pero hindi yun ang punto. Ang punto ay, may itinuturo ako sa inyong dalawa. Ang sponsor natin ngayon ay ang Upside. Alam mo ba ito? Hindi masyado. Wala ka namang ganong pera at ang Jeep Wrangler mo, ano na diskubre mo rito? Malaki ang gasto sa gasolina kaya tumutulong ang Upside. Pwede mong malaman kung saan pinakamura o may pinakamagandang insentibo. Simple lang, nagbibigay ang Upside ng cashback sa mga binibili mo. Halimbawa, ngayon, ang gasolina dito sa Wawa ay $19 kada galon. Pero sa mobile na 0.2 milya lang ang layo, makakatipid tayo ng 25 sentimo kada galon. Kaya $3 sentimo lang kada galon ang babayaran mo. Sa Chevron na 0.8 milya ang layo, $8.84 sentimo. Kaya para sa isang taong nantitipid tulad mo o kahit ako na mahilig magtipid, pwede kang mamili kung saan mo gustong bumili ng gasolina. Hindi ito parang rebates, hindi ito credits na gagamitin o gift cards. Totoong pera ito na ang ganda. Ngayon, hindi lang ito para sa gasolina. Nag-alok ang PDQ ng 34% cashback dito sa bayan ko. At meron din ito sa buong bansa. Sa Buffalo Wild Wings, 31% ang balik. Kung magka-girlfriend ka at mag-date kayo, 31% ang balik sa Buffalo Wild Wings o Taco Shepherd. Tatandaan ko yan. Mahigit $1 milyong kada linggo ang kinikita ng mga gumagamit ng Upside. Umabot na sa $1 bilyong ang naibalik nila sa users. Subukan na at kumita rin. I-download ang libreng Upside app at gamitin ang promo code na Flying Wheels para makakuha ng dagdag na 25 bawat galon sa unang tangke ng gasolina mo. Iscan mo ang QR code sa mukha ni Logan o i-click ang link sa description para subukan. Sobrang siksikan dito tuwing Biyernes. Dikit-dikit ang tao. Habang nangyayari ito, kasalukuyan din akong nagbibid ng mga kotse online. Meron tayong 2020 Porsche Taycan Turbo Corvette, Tesla Cybertruck na nagkakahalaga ng 70,000, hindi pa gaanong bumaba ang halaga ng mga ito mula nung isang taon. At yung AMG G63. Mahalaga pa rin ang mga yan para sa 13 taong gulang na sasakyan. Ang MMR ng Z06 ay nasa 48 hanggang 54. Tingnan natin ang presyo nito. Nilista ko ito sa 48 na gusto kong gastusin. Sa ngayon, nasa 30 pa lang. Ako ay isang mananahi, dalawang meron ako. Ako ay isang mananahi. Tapos na ako, Bobby. Tingin ko mabuti na rin na hindi ko itinuloy kahit sinasabi nilang 58 ang retail value. Yung aksidente sa history ang sisira sa halaga. Kaya yung MMR, sabi sa auction value, 56 lang. Nasa 50, tatlo ito na medyo patas na presyo para sa isang Z06 convertible itim na may itim at pulang trim. Nabenta ito sa 50, apat dagdagan pa ng 5,000 at $400 kaya magiging 60,000 lahat. Libre ang LZ trim level. Kaya ito na pinakamaganda para sa Z06 kanina, ipinakita ko sa iyo ang motorsiklo, Ducati, Lamborghini, Javel. Hindi ko rin alam kung paano, bigkasin ng Diaval. Ang ganitong bagay ay 12 lang pero sinasabi dito 100 at 15,000. Huwag mo na lang pansinin. Mas parang 17,000, 15,000 yung 100 at 15 na bigla talaga ako. Pareho lang ang itsura ng motor na yon sa nandyan. Ang kasalukuyang bid ay 10,000. Siguro dahil Lamborghini ito at yung iba hindi naman Lamborghini. Sige, titingnan ko ulit. Oh, ito Lamborghini at 100 at 15 ang presyo. Ito naman hindi at 17,000 lang. Kaya kolaborasyon ito ng Lamborghini at Ducati. 30 lang ang ginawa. Kaya pala. Malapit na ang Grand National pero meron ding ZLE sa Camaro na may 6.2 litrong supercharged na V8. LSA ba yon o LSX? Anong makina yon sa ZLE sa Camaro? Kahit ano pa man, sobrang lakas nun at may reconstructed na titulo. Kaya tingin ko, i-anunsyo nila lahat ng depekto sa history, kaya mas mababa ang presyo.
Hindi ko sigurado, malalaman natin. Kahit ano pa, supercharged V8 pa rin yan at nandun lang. Makikita mo sa taillights na mas bago ang body style. Parang 2,010 body style siya, pero may mga binago rin sila habang tumatagal ang mga taon. 2,020 ZLI sa Camaro 6,000 milya na may rebuilt na titulo. Kaya kukunin natin ang history nito. Grabe, lupit ng kotse na to kahit reconstructed ang titulo. Sayang, automatic lang. Meron tayong 2010 Ferrari California na convertible. Sa tingin ko, 4-liter turbo ito o 4.7, 4.3 liter V8. Yung iba may turbo. Sa palagay ko, hindi ito turbo. Pero sa Barrett Jacks, masaya. Meron tayong Ferrari 360. Titingnan ko presyo ng mga ito ngayon. Baka makahanap ng magandang deal. Hindi ko talaga gusto, pero collectible lang. Nakabenta na rin ako ng isa rito dati. Baka makabili ako dito para mabawi ang lugi ko. Tingnan natin, sobrang gusto ko talaga ang Bronco. Ang ganda nito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bilhin mismo ang truck na ito sa halagang 50,000 at may kasamang trailer na kapareho. Tinanggihan ko at na yon mahigit 100 na ang presyo nila. Itong presyong 60,000 ay medyo makatarungan pa rin para sa 20,000 milya, pero tumataas pa, halos 80 na. Ibinenta ko yung akin ng 50, kaya 30,000 ang taas nito kaysa sa nabenta ko. Nasa 65 na rin, kalimutan na lang. Kakabenta ko lang ng ganitong kotse kamakailan, pero ito ay 4 na taon na mas bago at mas malinis. Pareho lang, pero mas bago at malinis. Gusto kong malaman ang presyo nito at kung kaya naming bilhin. Wala akong alam dito, pati kung maayos ang bubong. Kukunin namin ang Carfax. May 76,000 dolyar tayong budget. Pwede ko bang ibenta ang lumakong Lamborghini at bumili ng mas bago sa parehong presyo? Alamin natin. 5 may-ari na at isang aksidente, hindi maganda ang history nito. Noong 2010, nakuha mo na ang mas bagong, mas mababang bumper, bagong front bumper, grill at taillight. Huwag mong itaas hanggang sa deck lid gaya ng pinakita ko sa iba kong video. Gulong, kakapalit ko lang ng gulong sa akin. Ang mga ito ay tuyot na. Maganda pa ang tread, pero tuyot na ang gulong kaya delikado pa rin. Kakapalit ko lang ng gulong at base sa itsura ng mga rotor, hindi rin maganda ang kondisyon. Nabangga ito dito. Sa tingin ko, may ginawang pagpipintura dyan mismo. At may 47,000 milya na ito, kaya 13,000 milya ang lamang kaysa sa akin. Gumagana ba ang bubong? Wala akong ideya kung gumagana ang bubong. Gumagana ba ang radyo? Wala rin akong ideya kung gumagana ang radyo dahil hindi ko ito nasubukan at sa akin hindi rin gumana, kaya malamang hindi rin gumagana dito. Subukan natin. Sige, alam nating umaandar ito. Magandang senyales yan. Gusto ko yung mga ilaw sa likod. May ilaw ng TPMS at may kumikislap sa dashboard na mukhang washer fluid warning. Pwede mo bang sabihin kung gumagana ang radyo? Yung button sa ibabang kanan ay para sa radyo. Oo, buksan mo lang at tingnan kung umiilaw. Pag may tunog, taas mo ang volume. Kahit static, ayos na. May naririnig ka ba? Ayos, ang galing, salamat. Naka-low ba ang AC ngayon? Hindi ako sigurado. Nakalagay ba na low o LO? Sige, walang AC, salamat. Mas malinis pero mas laspag ito kaysa dati kong unit. Mas malinis kaysa nung nabili ko pero mas laspag kaysa nung naibenta ko. Pwede itong gawing magandang project na ma-enjoy mo. Miss ko na agad yung akin, 3 araw ko na siyang nami-miss. Isa sa mga tanong ko na hindi ko masubukan ay kung gumagana ba yung bubok at based sa nakasulat dito, sinasabi talaga na gumagana ang soft top. Bago ang spark plugs, coils, sensors at convertible top control module. Kaya ayos na ayos ito para sa akin. Habang umiikot ako, yung driver door handle iba ang pakiramdam. May trim sa ilalim. Pero dito parang may kulang. Kita mo naka-loosely? Parang walang trim. Weird. Di ako makapaniwala na unti-unti kong nalalaman ang tungkol sa mga Lamborghini, ang saya at astig. Hinahanap ko kung nasaan ang mga hype car at tao para matulungan ko sila. Nandun si Kyle Busch. Thank you very much. Great. 2,015 para sa katamtamang pinsala, pinapagana ito ng 5.2 litro na V10 na makina 6 na bilis na ear transmission. All-wheel drive, itim ang labas, itim ang loob. Tapos, katara. 50 at 1,020. Kailangan natin kunin ang baril. 2,030, 30 at 5, 25, 30, 30, 8, 30, siyam, 10, 11, 30 at 5. Bababa sila ng mas mataas. Bababa sila ng 100 at... Masaya na maging 30 at 5, 58,000. Tama yon. Sila ay, ewan ko, alam mo. Naniniwala ako. Yan ang pwede kayang bumaba. Yan ang
Grabe, siguro dapat binenta ko na lang yung akin dito. Nagsisimula na akong isipin na mura ko na ibenta yung Lamborghini ko. Nakuha ko ito ng 76 na yon, higit 100 na? Ah, siya nga pala, nandyan ang shot mo sa video ngayon, Puffy Boston. Nabangga na yung kotse, kailangan pa ng gulong, hindi perpekto. Pakiramdam ko, mura ko na ibenta yung kotse ko. Hindi ko maintindihan. Pareho lang dito, zero size yung akin, ito 4 na taon mas bago. Pero mas mahal ito ng 30,000 dolyar. Ang ganda ng kotse na yan, tingnan mo. Hindi ako mahilig magkalikot ng classic o lumang kotse kasi hindi sila masyadong maaasahan. At pwede kang gumastos ng 250,000 dolyar para sa 1,900 at 62 Ferrari GT California. Pero pwede ka pa ring maiwan sa gilid ng kalsada. Kaya meron kang kotse na nagkakahalaga ng 1,4 na milyon pero ikaw pa rin ang naiiwan sa kalsada gamit yon. Ito naman ay isang 19 na 62 250 GT California Spider na ginaya gamit ang Z3 6-cylinder na platform. Kaya ang gamit nito ay yung maganda talagang makina ng BMW, maganda ring platform ng BMW at mukha siyang Ferrari. Mas pipiliin ko pa ito kaysa sa totoong Ferrari nung 62 at napaka-classy at astig nito. Bibilhin ko ito agad-agad. Hindi pa talaga ako nakaka-move on sa Lamborghini pero makakatulong yan para makalimot ako. At saka yung mga ilaw sa likod, galing ba yon sa Dodge Viper? Galing ba yon sa Dodge Viper? Saan galing yung mga ilaw na yon? Sa tingin ko, galing yon sa Dodge Viper. Twin turbo na 6-cylinder Dura ito. Tawag nila ay Duratec V6 mula sa Ford Kit Car. Sinasabi ko sa'yo, maganda at classy talaga ang kotse na to at gusto ko kasi maaasahan siya. May literal pa silang susiyan mula sa Ferrari noong 62. Grabe, ang ganda ng tunog. Gusto ko talaga to, classic ito. Ang kakaiba pero gustong gusto ko ito. Hindi ito madaling makuha, kaya ito kaakit-akit. Sinasabi ng lugar na ito na hindi ako magaling sa pag-iilaw. Magandang bili talaga yan, 70,000, 75,000. Ngayon, itong BMW ay E3 na may 2,000 mula sa original na mga gumawa. Kailangan ginawa Ferrari Nawan, daan at 50 GT Spider gamit ang custom body kit pero BMW pa rin ang drivetrain at custom din ang interior bilang bahagi ng conversion. Nakita mo sa akin. 100 electric at Spider. Akala ko abot ito ng 25,000 dolyar. Ngayon, 100. Diyos ko, magsisimula na akong magbid ng 100,000 dolyar, 100,000, 100,000. Nako, ayos lang. Gusto ko nang umalis. Pero may kotse ako at kailangan ko nang malaman kung magkano ito mabebenta. Kaya sa akin, 75. Sa akin, 19,000 milya ito. 12,000 milya pagtapos na ako sa kotse na ito, magkano kaya ang halaga nito? Dito ko malalaman. Mas malinis pa nga ito kaysa sa original. Kakatapos ko lang sa dashboard ko. Perpektong kotse ito. Grabe. Wala na akong pakialam kung magkano mabebenta ang Viper. Lutang na ako, hindi ko na alam. Siguro tumatanda na ako, pero pagod na talaga ako. Wala talagang pabor, kahit gusto ko. Panay positibo, pero bukas na ikatlong araw. Baka pareho o ibang video na naman. Sasabihin ko na lang na aalis ako dahil pagod na ako at kasalanan ko yon. Lahat ng pagod na, aalis din. At pagkatapos, yung huling 10, 15 na kotse siguro ang gusto mong bilhin. Ayaw mong bumili sa gitna ng araw. Gusto mong bilhin yung mga una at yung mga huli. Ayaw mong bumili sa kalagitnaan ng araw kasi andyan lahat ng tao. Hindi ako tinulungan ng ulan, pero hindi pa rin ako susuko. Hindi ko naman kailangan bumili ng mga bagay. Pwede akong bumili ng mga bagay sa auction doon. Pwede akong bumili sa auction sa may unahan. May mga astig na kotse na gusto ko, basta tama ang presyo. Lahat ng binili kailangang ibenta ulit para kumita. Yan ang trabaho ko. Hindi na ako nalulugi sa kotse. Kung makita mo ako at sabihing hindi ako bumibili, dumaan ako sa panahon ng pagkalugi na ayaw ng iba makita. Ngayon, bibili lang kami pag maganda ang deal. Ang kita ay sa pagbili, hindi pagbebenta. Kaya ito ang ginagawa namin. Baka bumili ako, baka hindi. Ang daldal ko na masyado. Sige, magkita tayo sa susunod na bahagi ng video. Mataas ang presyo dahil ito ay retail auction. Naiintindihan ko, andyan ang mga tao para gumastos at mukhang magandang takbo. Malaki ang sinasabi nito tungkol sa ekonomiya. Ngayong umaga, babalik ako sa dealer auction. May pera akong nakuha sa pagbenta ng Lamborghini at gusto ko itong ipalit sa iba. Hindi rin maganda ang maneho ng Jeep Wrangler na ito, kaya baka hanap tayo ng mas magagamit ko araw-araw. Mas okay sana yung BMW. Ang dami ko ring nakikitang Range Rover. Tara na sa dealer auction para makita kung anong mahanap natin at matapos ang video. Sana magtagumpay tayo. 3 beses ginagawa ang dealer auction tuwing Barrett-Jackson Week. Dahil mas mahal ang presyo sa Barrett-Jackson, bumalik ako sa auction na ito at may nabili akong iba. Kaya hindi yung Expedition o Defender. Napansin ko na ang mahal ng Range Rover doon. Kaya pumunta ako rito at sa huli, nabili ko ang 2022 Range Rover Westminster.
Dati na ako nagkaroon ng puti at gusto ko yon, kaya bumili ulit ako. Ngayon, kita mo ng lubos ang bagsak ng suspension. Maaring pump ang may problema o may tagas. Kasi kung sabay-sabay na nakababa ang 4 na shocks, mukhang hindi suspension ang sira. Malamang may tagas o kulang sa pressure. 59,000 milya na ang tinakbo. Binili ko sa Miami Land Rover. Gusto ko itong maibenta sa halagang 44,000 perpekto at isang may-ari lang. Nagbayad ako ng 33,500 kasama ang bayarin, kaya nakabili rin ako ng Range Rover na yung linggo. Ako ang pinakamataas na nagbid sa Bentley Continental GT, pero buti na lang at hindi ko nakuha, bagamat ewan ko rin. 26 na pulgada Santa Grande, 365,700 at 75,48,000 na benta ng 10,500 para sa isang 2,005 na bugbog na Bentley Continental GT. Ayoko nang dagdagan problema ko, pero nakakatuksong iwan yon. Kaya kahit anong mangyari sa Barrett Jackson, uuwi akong may dala. Nakakuha ako ng Jeep Wrangler ngayong linggo. Nakakuha ako ng Cadillac Escalade at Range Rover ngayong linggo. Habang nandito ako, ikukumpara ko sila. Ito rin ang dating kulay ko na may itim na trim. Ito ay isang 2016 na parang spray paint ang ginamit sa grill. Ang mga headlight ay hugis itlog. Ano ang itsura ng akin sa 2022? Ito ang pagkakaiba sa 2024 at ito ba ay Westminster? Sa akin ay 4 na raang P400 o parang ganun. Ito ay sport, kaya magkaibang mga headlight at taillight sa sport. Lumalabas ang mga door handle. Ang loob naman, ay grabe, ang angas nito. Grabe, ang ganda talaga. Pero sa tingin ko, hindi ganyan lahat ng headlight ng Range Rover. Heto ang akin, ay 2020 Discovery pala, hindi sa akin. Ito naman ay Defender. Ayon, yon ang Range Rover ko. Mapapansin mong mas rectangular ang headlight ko kaysa oval. Lumalabas pa rin ang mga door handle ko. Heto pa, isa pang itim at mas bago ito. Ito ay 2023, mas bagong taon. Nagbago ng kaunti ang mga headlight at grille, pero halos pareho pa rin ang gulong. Nakalabas na ang mga door handle at patayo na ang taillight. Kaya 2023 ang taon ng model change para sa bagong henerasyon ng Range Rover. Masaya pa rin ako dito sa halagang 33 at nasa 33,750 ang out the door price. Pasok tayo sa ilalim ng $40,000 na budget para sa Range Rover. May side steps at ang ganda talaga. Tingnan natin, walang ilaw na naka-on. Oo, ang ganda nito. Ibabalik natin sa shop, i-diagnose ang suspension at i-drive hanggang mabenta. Ngayon, nung tiningnan ko ang Carfax, ipinapakita ng Carfax na ang retail ay nasa 44,000 sa tingin ko. Actually, mali ako. Ayon sa Carfax, wholesale ay 40,000 at retail ay 50,000 based sa kondisyon nito. Kaya bumili lang ako ng kotse na nagkakahalaga ng $50,000 sa halagang 33,000 at may sukli pa sa tingin ko. 33,700 at 50 yata ang binayaran ko at ang astig nito. Kaya kahit anong mangyari, may Range Rover, Escalade at Wrangler tayo. Sa tingin ko, nasa shop ko na rin yung Wrangler at Range Rover kaya pupuntahan natin yon. At para lang bigyan kayo ng update kung nasaan na tayo, dito sa likod ay ang air compressor at gumagana na ito. Tinanggal ko lahat at binaklas para subukang magbigay ng kuryente dito. Nagkaroon naman ng kuryente at gumana ito. Nang binuksan ko, umandar ang kompresor. Naririnig ko na ang kompresor sa likod kaya gumagana talaga ito. Umandar ito ng 60 segundo tapos namatay ulit. Kaya inaakala ko na may nakapilipit o sirang linya kung saan hindi makalabas ang hangin. Kaya ngayon may Range Rover akong bagsak na hindi umaandar. Kailangan nating ayusin to sa susunod na video. Ngayon, kaunti lang ang puhunan ko rito. Ito ay sasakyan na nakakahalaga ng 40,000 hanggang $50,000 na napag-usapan na. Sa part 3 ng Barrett Jackson, isasama ko ang mga anak ko sa auction. Bibigyan ko siya ng $40,000 na budget na tira mula sa presyo ng Lamborghini. Ibinenta natin ito ng 74,000 at binili ko ng 34,000 kaya may $40,000 tayong budget. Ibibigay ko ito kay Logan para makita niya kung ano gusto niyang bilhin sa auction. Tingnan natin kung may makukuha tayo sa susunod na video. Nandun din ako para gabayan siya sa proseso. Sana nakatulong ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, thumbs up ay laging appreciated. I-share kung anong nagustuhan o hindi at kung anong dapat kong baguhin o ipagpatuloy. Salamat sa panonood. Excited na ako makasama ulit ang anak ko sa susunod na auction video. Kita kits, paalam. Sige, 25, 30, 40, 35, 40. Hanap ka pa ng pera. Isa pa, wala akong nararamdaman.